Mapagpalang araw mga lalabs, kung kayo po ay bago pa lamang sa aking channel at nanonood ng video sa mga oras na ito lalabs, please pa-like, comment, share, and subscribe. And lalabs, ngayon po ay araw ng Sabado. Tayo po ay haharap na naman sa blessing at grasya ng Panginoon. Salamat sa trabahong ipinagkaloob ni Lord sa buhay natin, na kung saan doon ipinapamalas ni Lord ang kanyang kabutihan at pagkakataon na rin natin may bahagi ang ating karunungan, kaalaman, ang ating mga kapasidad kung paano natin gagawin yung task na ipinagkaloob ng Panginoon sa buhay natin. Kaya patuloy natin pasalamatan si Lord. Mag-focus tayo dun sa mga bagay at pasalamatan natin sa mga bagay na ginagawa. So, ito na nga lalabs, nandito tayo sa laboratory. So, ay grabe ang lamig na ngayon. Ngayon po ay 7 degree dito po sa Australia. Grabe ang lamig talaga. Pagising ko ang lamig. Hindi pa ako masyado nakatulog. Although matagal na ako dito, pero hindi pa ako masyado sanay sa sobrang lamig. Talaga grabe. So, ganun po talaga yata pag nagkakaedad na. And shout out everyone sa lahat ng nanonood ng ating mga video sa family ko sa Antipolo sa Bicol. Salamat sa patuloy na pagsuporta. Nawa, nag-i-enjoy kayo sa panonood ng aking mga video. And of course, nandito tayo sa ating laboratorio. Kukunin natin ang ating mga paraphernalia. So, 3 set ang aking gagawin sa araw na ito, sa buong maghapon. So, aabot tayo dito ng mga hanggang 1:30. So, 1:30 tayo, nadagdagan na naman ang oras natin dito sa laboratory. Kaya 3 oras lang tayo na mag-iikot-ikot sa farm. So, ayan. 3 set po yan, nandiyan po yung isa. So, ang daming gagawin. And praise God, kasi blessing po ito. So, mamaya ipapakita ko po sa inyo araw-araw na ginagawa ko, and sana nawa hindi kayo magsawa. Papalo din po sa aking Facebook page, Aus Ike. Ang aking page po sa mga nagtatanong po dyan. Lalabs, nandito na nga tayo sa farm. Bilog na bilog ang buwan. So grabe, umuusok-usok yung aking bibig dahil sa lamig. Hindi dahil tayo ay bumubuga ng apoy, kundi dahil sa lamig. So yon, init at lamig, sipag at tiyaga, tubig at alat. Hindi, tubig alat. So ayan na po lalabs, oh. Andito na tayo sa farm. Kukuha na tayo ng tubig para kumuha ng sample. So, i-check na natin ang mga katubigan dito sa Blueberry Farm. Grabe yung hamog. Kaya, dapat maghanda tayo talaga ng maraming jacket. 4 na patong na jacket para maibsan ang lamig. Ang lamig po lalabs dito ay hanggang Agosto. So, mas mahaba pang taglamig sa Australia. Hindi po lahat ng part ng Australia as malamig, kasi sa Darwin parang alam ko walang winter doon, pati sa Queensland kung hindi pa ako nagkakamali. So yan po yung tubig na i-check natin. And of course kasama ko sa buhay ang aking ATV, ang aking sinasakyan na tinutulungan akong dalhin sa paligid ng farm dito sa Australia. And good news lalabs, yung BirdNet 8 ay ginagawa na. Ang lawak po niya, ng laki ulit. Dagdag sa iikutan ko. Hindi ko nga siya matapos-tapos. 1 buwan bago ko matapos gawin ang lahat ng ito. So pag nadagdagan po yan, another 1 month ulit. Yung kasama ko, hindi ko alam bakit hindi na pumapasok. Hindi rin ako nagtatanong at nakakahiya. At wala tayong hindi tayo bahala siya kung ngayon niya pumasok. So share ko lang. So ito na nga, kukuha na tayo ng tubig. Ito ang aking pitchel. Grabe ang lamig talaga. Ito ang aking pitchel. Tubig na nagbibigay ng pamatid uhaw. Pero wag niyo pong iinumin to dahil ito ay madumi. Sa bagay, nanonood lang naman kayo, hindi niyo talaga ito maiinom. So medyo sira na. Ayan, isasali na natin para makuha ang sukat. At pag makuha ang sukat, ililista natin and kukuha tayo ng sample. Ibabalik na natin para bukas. Kuha tayo ng sample para dalhin naman natin sa laboratory. May check doon. May patungan. Nakakatuwa pala ito, merong may bulsa. Saan dyan aking biskwit at
Salamin. Mahiwagang salamin. Ito yung isa sa after drain. So tatlong nakapatong dyan, i-divide natin sa 3 kung magkano ang total. Andito ang ating bottle na kung saan dito natin ilalagay yung mga kinuha natin. Ayan ang ating kodigo, listahan. So nilagyan ko ng bag kasi pag naulan hindi siya mabasa. Sige, buksan ko. Wala tayong videographer kaya sole ply tayo, kaya medyo malikot ang inyong pinapanood dahil malikot talaga ako. Hindi, joke lang. Ito na nga ang ating ballpen. Ballpen ba o lapis? Ballpen. So gagawa na tayo, lalabs. Lalabs, grabe ang lamig sa mukha. Naninigas yung mga daliri ko sa lamig, pero may araw na. Lalabs, kung mapapansin nyo, namulaklak na nga siya. Namulaklak na ang ibang block ng blower, ang ibang row, pero ang iba ay ready to pick na. Ayan po, hindi pa po siya pwede sabay-sabayin ipitas, kaya dapat po may mauuna, kasi pag sabay-sabay po siya, mabubulok po yung iba. Yung fruit picker po ay hindi ganun kadami para sabay-sabay pitasin po ito, kasi may first pick, second pick, third pick, and all down. Ayan po ang bulaklak ng blueberry. Ayan ang bulaklak na magiging bunga. Kulay green muna, tapos hanggang maging black. Balita ko, lalabs, may mga nagko-comment dyan, ang mahal daw ng blueberry anywhere in the country. Sa Saudi, sa Pinas, napakamahal ng blueberry. Pero dito, medyo mahal po din po siya sa market. Pero ang kagandahan, dahil nagtatrabaho tayo dito sa farm, libre tayo nakakain. At ang blueberry po na prutas ay napakaraming vitamina, nutrients sa ating katawan na maidudulot, maibibigay nito. So, anti-cancer, sa marami pong panangga sa kung i-search nyo po yan sa internet, maraming panangga at maraming panlaban at marami pong ina-address ng blueberry na prutas. Lalabs, yan po yung sinasabi ko sa inyo sa nakaraan kong vlog, yung beehives. So yan po yung kanilang bahay sa Bicol po, ay so good na nagdadala ng maraming nectar dyan sa mga bulaklak ng blueberry para siya ay sumarap, tumamis. So alam nyo po ba, pag yan po ay nag-ikot sa 7.2 hectares na na yung sugod na yan, ang mangyayari po niyan ay kalahati po ng katawan nila ang dinadala. So grabe ang sipag nila talaga, kaya nga 'di ba may sinasabi na kailangan maging katulad kanila, magsipag. Ayan, nilalapitan na ako, baka kagatin ako, kaya tuloy na tayo. Lalabs, ayan po yung bunga ng blueberry, yung hilaw. Ayan po yung mga hilaw. At ipapakita ko naman po sa inyo yung mga hinog. Ayan po ang mga hinog na blueberry, yung kulay itim na nagba-violet. Ayan, kailangan pa na maraming spray. In 3 weeks, lalabs, ay magha-harvest na po. First pick ng blueberry dito sa Australia. So ang dami na, so kailangan na talaga ma-first pick yan, kasi baka mamaya magsabay-sabay mahinog, mabubulok. So napakadali lang po niyan magpitas, lalabs. May dala-dala pong parang maliit na timba yung puti, yung isang bucket po. Ang laman po nun ay 2 kilos, 2.5. Napakagaan, basta igaganon-ganon lang yan, tapos naka sinturon yung puting bucket po, tapos bagsak. So pagpitas po niyan, bagsak po dito sa may tapos pag napuno, iiwan lang po dito sa ground, sa lupa. Tapos bawat fruit picker po ay may daladalang 5 ganon, 5 puting timba. So ipapakita ko po sa inyo yan, lalabs, pag nagpitas na talaga, indadalhin po dun sa tractor. Ang kagandahan po niyan, sa sahod ka na ng hourly salary sa pagpipitas, may bonus pa. Halimbawa, sa isang araw po, sa isang oras po,
ang quota na ibinibigay ng company ay 1 kilo. So pag naka 1 kilo ka po lalabs, ay ayan po ay may bonus ka na doon. Pag naka quota ka. Madali lang po yung magpitas, napakadali. Lalabs, nagkakabit na nga ng bakal sa blueberry para hindi po kahit malakas po ang hangin, hindi po siya tumumba. So ayan po, itutulak na, hinahatak lang pala yung alambre na yan. Ayun, ganyan pala siya. So nandun yung alambre sa may sasakyan. Ayan lalabs, halos lahat nalagyan na ng alambre at bakal. Kahit sobrang lakas ang hangin, hindi po siya, kasi ang tendency po lalabs kasi pag malakas pang hangin, pag wala pong ganyan, nauusog yung mga paso. So nalalayo po siya sa tubig. Ayan, sa daanan ng tubig nalalayo siya, hindi siya tumatapat sa paso, sa bag. So ayan po, nilagyan ng bakal, alambre, ayan ang tibay. So kahit tumaas po siya lalabs, mamunga na, hindi po siya tutumba. Pero lalabs, pag yan po ay namunga na at iha-harvest na lalabs, ay tinatanggal po yan. Itong bakal na to, tinatanggal din siya, itong alambre na to. Halos lahat na, grabe, ano to, 104 na row. Ayan, tinanim siya ng ano lang ngayon, ng Mayo lang, last year. 104 na row. Ang haba, ang laki. Ayan oh. Ito na mga lalabs, nandito na ako sa laboratory at nakatapos na rin po ako ng 2 set. Hindi ko na po naipakita sa inyo. Ayan po yung isa, yung pangalawa. Ito po yung panghuli. So nakita nyo naman po, ang dami kong kalat. Makalat po talaga ako. Diyan yung tubig na tinanggal natin. Pagkakuha ko pala lalabs ng sample, ito ilalagay po ito dito. And then pag nakuha ko na po ang pH, easy nito ay ilalagay na po doon. And itatapon ko na po ang tubig dito at sterilize sa kabila. So yan ang pang ginagawa ko. 4 hours sa pagkuha ng sample ng mga bottle doon sa farm. 2 hours dito. And kakain ako. Pagbalik ko ay mag-check na naman ulit ng mga patubig, dripping line. And hopefully kayanin ko pa ngayon ang flashing. Lalabs, salamat po sa patuloy na pagtutok at patuloy na panonood ng aking mga video. Salamat po sa walang sawa at huwag niyo pong skip yung ads, please. Salamat po and shout out to everyone. Dios mabalos.